Ito naman 'pag hindi given yung hypotenuse. So, kukunin mo yung side C o yung hypotenuse. Sabi ng Google, yung length of the prism and yung hypotenuse is pareho, equal yon. So, kung ano yung hypotenuse, yun din yung length ng prism. So, given yung two sides, kasi since right triangle yan, kukunin mo yung tallest side. Yun na rin ang magiging height mo. So, ibig sabihin, kapag walang hypotenuse na given, so solvein mo, ang angle ang ratio na gagamitin mo o ang trigonometric function na gagamitin mo is tangent. Sine over cosine or A over B. Di ba? A over B yan. Kung sa unit circle yan, X over Y. Kasi yung radius, yun yung hypotenuse eh. Walang hypotenuse, so solvein mo. So, yun yung length ng prism at saka yung hypotenuse ng right triangle na mabubuo. So, yan. Yung base ko is 40. Yung B ko, 40. Kasi sa prism, equal na yan. Kung ano yung base mo, kung ano yung side B mo, yun na rin yung base. Tapos yung height mo, yung height ko, yun na rin yung hypotenuse, no? Yung 48, yung square root ng 2,000. 44.72. So, yun na yung height ko. Yan, lalabas. And then, perimeter, addin mo lang lahat. Then, surface area, ayan na. Hindi, kasi yung naisip ko, ba't triangular base lang? Sabi ko sabihin, lahatin ko na lang. Para maintindihan ko yung SOHCAHTOA, kailangan gamitin ko siya lahat. So, hindi ako gumamit ng sine at cosine dito kasi hindi given yung hypotenuse. Sinolve ko yung hypotenuse. Ngayon, kung may hypotenuse na given, kagaya nung kanina, yung height over hypotenuse, base over hypotenuse. Kung given yung hypotenuse o yung length ng prism. Diba? So, yun lang po.